ang kanyang talento noong 2004 nang tanghalin first runner-up sa Star Circle Quest. Hindi man siya ang tinanghal na grand winner, sunod-sunod naman ang kanyang proyekto. Ngayon, muli siyang mapapanood bilang Kael sa pinakabagong fantaseryeng Juan de la Cruz. Kaibigan Aaron Villaflor, welcome to Bandila. Dito ka na tumingin sa akin, tapos na namangha ka dun sa iyong mga footage. Hindi ko akalain na may ganun. Alin doon? Yung wala kang kasuotan o yung Star Circle Quest? Lahat. When people mispronounce your name, kasi napakahirap, no? Some people would call you Aaron, Aaron. Do you correct them? Oo naman, Tito Boy. Sinasabi mong Aaron po. Aaron po, hindi po Aaron. Okay, but you don't blame people, no? Kasi may mga Aaron na Aaron ang pangalan. Hindi naman natin sila masisisa dahil common pronunciation is Aaron. Right. The usual kami nga nakilala ka, nagtatanong pa kami kung Aaron nga ba o Aaron. It can be confusing. But it's good that you correct them. So, Aaron kaibigan, po. It's Aaron. Okay. 2004, naalala namin, ikaw yung huling nag-audition sa Baguio City for Star Circle Quest. You were 14. Di ba? 14. Is that boy still there? Of course, Tito Boy. Nandiyan pa rin? Dito pa rin. At ganun pa din. Okay nga. Hindi pa rin nagbago siya. Ipaliwanag mo nga sa akin yung ganun pa rin at narito pa rin. Ano ba yun? Anong klaseng bata ba yun? Simpleng taga-Tarlac pa din. Nanangarap? Nanangarap. Artista talagang pangarap mo nun? Oo. At ngayon, isa-isa, natutupad ang mga pangarap. Alala ko kasi yung talent mo ay sayaw. Dancing. Diba? Dancing. Pero ngayon talagang ikay pumunta na sa pag-arte. Yes, Tito Boy. Okay, pag-usapan natin itong Juan de la Cruz, kung saan I think you're getting one of your first big breaks, ika nga. Isa ito sa mga pinakamalaking proyekto ngayong 2013. At happy ako para dito, Tito Boy, dahil makatrabaho ko dito si Coco Martin. Hindi biro. Okay, dahil na-mention mo na si Coco Martin. Pero bago yan, one of your biggest breaks, kontrabida, hindi ka nagdalawang isip. Dahil minsan, di ba, depending on how you portray a role, maraming mga fans, halimbawa, ang naniniwala sa role na hindi ka na, di ba, mabait. Nice guy. Nice guy. Cool guy. Cool. Ngayon, kontrabida. Ito ba'y pinag-isipan mo? Talagang hiniling mo ito? Sa akin naman, Tito Boy, in-offer sa akin itong project na to. At yung character ko dito, kakaiba. At bago ito para sa akin. At napakabigat ng character ko dito. Interesting, no? Interesting. I mean, I'm looking at you now. Paano mo kaya gagawin yung role ng kontrabida? Paano pinaghandaan ito? Acting workshops. Nag-attend ako kay Direk Leo Martinez. One-on-one kami. So, meron kang sariling atake sa iyong role? Meron, Tito Boy. Hindi ito yung tipong gagaya ka kung paano inaatake ang pagiging kontrabida? No. This is interesting. Kakaiba. Again, lumaki ka sa harap namin. You were a boy when you started. Kontrabida to Coco Martin. Ito diretsahang tanong. Yes, Boy. Natatakot ka kay Coco bilang isang artista? Hindi dun siya natatakot, Tito Boy. Hindi ko siya matatawag na takot. Pero matatawag ko na siya as a challenge. Kaba? Meron. Di ba? Kasi naririnig ko sa mga usap-usapan ng mga batang artista na isa si Coco sa hindi madaling sabayan dahil napakahusay, napaka-driven, napaka-focused, hindi ba? So, may konting kaba. May konting kaba. I know you started to tape. You started to shoot already. Kumusta? Nakailan na? Third week. Going to fourth week na kami, Tito Boy. Okay naman. Kailangan ko maging consistent sa character ko. Pero hindi ko pa eksena si Coco Martin. Hindi pa. Okay. Pero mabigat ang eksena namin. Looking forward. Kasi ito yung revelation ng kung ano yung tingin ko at kung ano ang tingin ko sa tao. Kasi mababa ang tingin ko sa tao. You're looking forward to this particular encounter. Yes. Aswang. Huwag natin muna ibigay para interesante, di ba? Ngayon pa lamang, imbitahan mo na ang ating mga manunood na tangkilikin at ikay suportahan dito sa Juan de la Cruz. Go ahead. Yes po. Bukod doon, Tito Boy, gusto ko lang i-promote yung mga programs at mga promos namin sa Juan de la Cruz. Sa Feb 1 po, ang simula with Matanglawin after ng Princess and I. Sa Feb 2 naman po, Saturday yan, sa SM Mega Mall screening and nationwide screening sa Subic.
Okay. Meron din po kami sa Davao at sa Cebu. At sa Feb 3 naman po, may mall show kami sa Market. Kasama po ng mga cast yan. At Cast syempre, ng Juan de la Cruz. Cast ng Juan de la Cruz. At ang pinakahihintay, ang pilot episode namin sa Feb 4 na po yan. After po yan ng TV Patrol. Wow. Okay. Abangan namin yan. Ikaw ba ngayon at 22? Dahil sabi nga natin, Yes, nakilala ka namin 13, 14 anyos. At 22, alam mo na ang gusto mo? Ito na yung hanap buhay that you will do for the rest of your life. Sa ngayon, Tito Boy, concentrate ako sa trabaho ko. Ito na yon. But aside from acting, may mga bagay ka pa bang gustong gawin? Trabahong gustong pasukin? Singing. Okay. Di ba? Umpisa ka sa pagsayaw, arte, ngayon naman, Kanta music. naman, parang maiba. Abangan namin yan. Sige. In one word, i-describe mo ang mga sumusunod. Coco Martin. Mabilis lang. Mahusay na actor. Robbie Domingo. Good friend. Sam Concepcion. A good friend also, and a good dancer. Enchong D. Practical sa buhay. Alam mo yan, May Encho. ganyan. Ibig sabihin ko report. Ako naman yung Wala akong nagsasalita. sinabi. The word came from me. Okay. But he's very good with his finances. Oo naman. Kahanga-hanga Kilala ko yan. si Encho. May ganyan. Hot. Wow. Eris Gonzalez. Beautiful. Okay. Ako yan, hindi ako yan. Romantic. Ako yan. Athletic. Ako yan. Adventurous. Ako yan. Bad boy. Ako yan. Studios. You're graduating, right? Yes, Tito Boy. Okay, studios. Ako yan. Mahiyain. Ako yan. Seloso. Ako yan. Diba? Alam mo, palalang. Talaga? Paano ka Yes, Tito Boy. magselos? Ha? Paano ka magselos? Typical na tao na nagsiselos. Hindi, typical, pero there's a uniqueness about you. Paano ka? Ikaw ba'y tahimik? Ikaw ba'y nagagalit? Ikaw ba'y nag-walk out pag nagsiselos ka? Kinikim-kim ko muna sa Sinasarili sarili ko. mo? Oo. Okay. Tahimik. Ako yan. Ako yan. Sexy. Ako yan. Pero we're getting there. Okay. Sabi nga. Ay, nakita namin yun. Nakita namin yan. Ibalik lamang natin. Ikaw kung halimbawa, taga-Tarlac ka, ang Yes, ating Tito Boy. presidente ay taga-Tarlac, kung bibigyan ka ng pagkakataon, makausap si President Noy, anong sasabihin mo sa kanya? Manood siya ng Juan de la Cruz. Dahil ano ang Dahil- makukuha ng presidente pag siya ay nanood ng Juan de la Cruz? Kasi marami na siyang iniisip eh. Para? Marami na siyang problemang iniisip para sa bayan natin. Para ma-relax naman siya. Manood siya ng Juan de la Cruz. Okay. Iyan naman ay hypothetical lamang. Aaron, maraming salamat. At Maraming hindi lamang salamat, ang Tito presidente Boy. at kami rin, ang taong bayan, ang mga Juan de la Cruz, ay manunood sa inyong teleserye. Salamat. Maraming salamat, Aaron. Ikaw na. Hindi, Tito Boy. Teka. Ikaw na, Tito Boy.